Sinisilip na rin ng Bureau of Internal Revenue ang yaman ni Congressman at dating presidential son Dato Arroyo. Bukas naman daw sa ganitong investigasyon si Congressman Dato, pero bakit daw tila na pag-iinitan ng mga taga-oposisyon? Bagay na pinabulaanan naman ng BIR. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos sampahan ng kasong tax evasion si Party List Representative Mikey Arroyo, si Camarines Sur Representative Dato Arroyo naman kaya ang isusunod ng BIR? Sa isang sulat noong March 31, hiniling ng BIR sa Kamara na bigyan sila ng certified true copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nina Mikey at Dato mula 2007 hanggang 2010. Kinumpirma naman ng BIR na humingi nga sila sa Kamara ng SALN ng magkapatid pero confidential daw ang bagay na ito. Just because we're requesting for a SALN of anyone does not mean that it will progress to a full-blown investigation. We just have to be satisfied on a presumption na on its face there seems to be nothing wrong. No? Nakakuha ang GMA News Research ng kopya ng SALN ni Dato. Dito makikitang lumaki ang net worth niya mula halos 84 million pesos noong 2007, mahigit 89 million pesos noong 2008 at mahigit 90 million pesos noong 2009. Kung noong 2007 may dalawang property sa Pilipinas si Dato, noong 2008 apat na ang property nito, kabilang ang isang condominium unit sa San Francisco, USA. Sa isang statement, sinabi ng bunso ni Congresswoman Gloria Arroyo na bukas siya sa investigasyon ng BIR. Wala raw siyang itinatago. Pero puna ng kongresista, tila raw kinukursunad ang investigahan ng BIR ang mga taong iniisip na kalaban ng administrasyon. Bakit raw hindi ito gawin ng BIR sa mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon? Sagot naman ni Henares, may iba pa silang kongresistang iniimbestigahan pero hindi muna raw nila ilalahad kung sino ang mga ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. May hamon si Coach Freddie Roach para kay Manny Pacquiao. Patulugin ang hindi pa nananockout na si Sugar Shane Mosley. Mula sa Las Vegas, nakatutok si Chino Trinidad. Kahit nakamit na ng 8th Division World Champion ang kanyang peak condition, binuo pa rin ito ang kanyang huling ensayo sa LA. Masasabi rin ito ang pinakatahimik na training camp ni Pacquiao sa isang dekada ng kanyang paglaban dito sa Amerika. Hindi makukumpleto ang Los Angeles training camp kung wala ang traditional na picture taking sa Wildcard Gym. Kontento man si Coach Freddy sa naging takbo ng training camp. Pasimple pa rin itong hinahamon si Pacman na gawin ang di pa nagagawa ng 54 na kalaban ni Shane Mosley, kabilang na si Floyd Mayweather Jr. ang patulugin ang future boxing Hall of Famer. Mainly going out there and knocking this guy out, being the first person to knock him out will be like the icing on the cake for me, and that's what I want to see. We're proving that we can do something that other guy couldn't do, and we know who the other guy is. Ngunit ayaw pa rin magsalita ng patapos ng pambansang kamao na halos 1.5 taon na rin hindi nakakalaban sa Las Vegas. Hindi naman tayo nagpe-predict sa fight, basta ready tayo. Gawin natin lahat ng makaya para sumaya ang mga fans and then siyempre para sa karangalan ng ating bansa. 1 taon tayo mahigit wala sa Las Vegas. Namimiss mo ba yung mga ilaw ng Las Vegas? Miss ko. Nag-stop over sa Barstow ang Team Pacquiao para bumili ng pagkain. Halos alas 10 na ng gabi na makarating ang grupo sa Mandalay Bay na pinaniniwalaan ni Manny na may halong buwena sa kanya dahil hindi pa siya natatalong muli pamula noong dito sa tumira noong 2007. Mula sa Las Vegas, Nevada, Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong ubod ng init ng panahon, hindi lang mga tao ang pwedeng tamaan po ng nakamamatay na heat stroke, kundi maging ang mga hayop. Paano nga ba sila mapoprotektahan? Yan ang tinutukan ni Micaela Papa. Hindi maikakailang alam ni Ernesto Wong ang mga aso. Hindi lang kasi isa, kundi mahigit 50 ang mga mini pinscher niya. Karamihan, Hall of Famer sa mga dog show. Kaya naman alam niyang kalaban ng mga alaga ang init ng summer. Lalo na't paborito niyang show dog ang dating dinali nito. Yung mga natama ng heat stroke, yun yung mga ang dog show kung magandang. Nung nireport sa akin ng katulong,
late na. Ayon sa mga veterinaryo, mas madali tamaan ng heat stroke ang mga alaga nating aso, pusa at rabbit kaysa mga tao. Wala silang mga sweat glands, kaya hindi sila nagpapawis. So more on lang sila, panting. Nagpapant lang sila, doon lang. Kaya nga lang, kung confined sila, hindi na-dissipate yung heat sa katawan. Kaya nagkakaroon sila ng brain damage. Ilang sintomas ng heat stroke sa mga alaga ang pagkahingal, pagkahilo, malapot na laway, mapupulang gilagid at panghihina. Ang heat stroke posibleng humantong sa kamatayan sa loob ng 3 oras lamang. Kaya siguraduhin daw na may malamig na tubig o ice cubes ang inyong alaga. Mas madalas din dapat ang paligo tuwing tag-init, mga 4 na beses isang linggo. At kung kailangang iwanan sa bahay, huwag daw itong ikulong at hayaang maglaro sa CR. Pwede mo ring ilagay doon yung inuman nila para doon na rin uminom. Kasi mas malamig sa CR, di ba? Compared sa other parts ng house. Mas madali raw tamaan ng heat stroke yung mga breed na mahahaba yung buhok o makakapalang coat. Kaya naman payo ng mga veterinaryo, gupitan o itrim ang buhok ng inyong alaga ngayong summer. Bantayan din daw ang mga parasite tulad ng garapata at pulgas. Mainam daw kasi ang mainit na panahon para sa pagpisa ng mga itlog nito. Posible rin daw itong magdala ng rickettsia, isang organismo na nagdudulot ng sakit sa dugo na ehrlichiosis. Ito ang magdudulot ng pagpasa, nosebleed at pagkakaroon ng dugo sa dumi. Posible rin itong humantong sa kamatayan. Kapag may garapata o pulgas, mainam ipaahit ang alaga at dalhin sa vet para mapa-laboratory tests. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, isa raw ang grupong Al-Qaeda ni Osama Bin Laden sa mga nagbibigay ng pondo sa Abu Sayyaf Group. Kaya ayon sa isang intelligence expert, hindi malayong gumanti ang Abu Sayyaf sa pagpatay kay Bin Laden. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sinong makalimot sa Rizal Day bombing noong taong 2000, kung saan sunod-sunod ang pagsabog sa iba't ibang lugar sa Metro Manila? Ang madugong pagsabog ng bus sa Makati noong 2005 na tinawag namang Valentine's Day bombing. Ilan lamang ito sa mga pag-atake raw ng Abu Sayyaf Group na pinaniniwala ang galamay ng Al-Qaeda ni Osama Bin Laden. Malalim ng pinagsamahan ng grupong Abu Sayyaf at Al-Qaeda ni Bin Laden. Nagsimula raw ito nang itayo ng bayaw mismo ni Bin Laden na si Muhammad Jamal Khalifa, ang isang jihad school sa Mindanao noong 1988. At isa sa mga naging unang estudyante, si Abu Hamdi. Isa raw sa mga unang nagtatag ng grupong Abu Sayyaf. After graduating from Darul Imam, I worked with him with the IIRO, International Islamic Relief Organization. So I work as a missionary, preacher. Si Abu Hamdi ay naaresto noong taong 2002 dahil sa patong-patong na kaso na may kaugnayan sa Abu Sayyaf. Nasa Witness Protection Program siya ngayon ng Justice Department at susi sa pag-aresto ng ilang pang miyembro ng Abu Sayyaf. Kwento ni Hamdi, taong 1988 hanggang 1993, nagpabalik-balik sa bansa ang ilang miyembro ng Al-Qaeda para magtatak ng grupo at magsani ng mga unang miyembro nito. All jihadist organization like Al-Qaeda and similar organizations like it, like the Jemaah Islamiyah and the Abu Sayyaf group, have almost common purpose, and this is to struggle for Islam. Simula noon, umasa raw ang Abu Sayyaf sa pondo na nanggagaling sa Al-Qaeda. Kaya sa tingin ni Abu Hamdi, dapat daw bantayan ang mga galaw ng Abu Sayyaf ngayong pinatay si Osama. They would be planning for some retaliation, and this might be bigger. Si Bogie Mendoza ay isang retired police general. Kilalang matinik na intelligence officer noon. Isa siya sa mga nakadiskubre sa mga plano ng grupong Al-Qaeda. Isa na rito ang pagpatay kay Pope John Paul II at ang Oplan Bujinka o ang sinasabing mother plan ng isinagawang 9/11 attacks sa Amerika. Nung nasa serbisyo pa, napag-aralan daw ni Mendoza ang terorismo sa bansa at sa ibang bansa. Ayon kay Mendoza, hindi malayong mangyari ang kutob ni Abu Hamdi. Mayroon ng mga dating plano yan. Ang pinakamalapit na interpretasyon natin dyan ay yung time frame, paiksi nila yung time frame. Macha-challenge sila because of the loss of Osama Bin Laden. Pero iba naman ang paniwala ni Professor Clarita Carlos. Unang-una, nakikipag-usap na tayo sa MILF, no? And pangalawa, sinasabi ng military natin na nagapi na nila yung Abu Sayyaf and other, yung Raho Sulaiman Group, etc., no? Unless nagsisinungaling sila. Paulit-ulit namang sinasabi ng AFP at PNP na walang dapat ikabahala dahil naka-alerto ang kanilang tropa. We reminded our troops to be
to put vigilance. Gayunman, kailangan pa rin daw maging mapagbantay ang lahat. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, oras na para sa ating mainit na chikahan. Coronation Night ng Mutya ng Taguig, naging star-studded event. Alger Abrenica, nang haranapan ng ilang kandidata. At Solen Yusaf may ikinwento tungkol sa kanyang kissing scene sa Temptation Island. Abangan ang detalye ng mga yan, maya-maya lang. Susunod, lalaki patay matapos mabiktima umano ng hazing sa Bulacan. Sanggol, dinukot sa loob mismo ng ospital ng Maynila. Pagtama ng buhawi sa New Zealand, kuhang-kuha sa video. At programang Willing Willy sa TV5, sinuspindi na isang buwan ng MTRCB. Tutok na dito sa 24 Oras.